Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about continuity, legacy of faith through generation. And our scripture is all about 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 5. NI version, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ito ay nagpapahayag ng isang mahalagang aspeto ng pananampalataya na nagmula sa isang tapat na pamilya. So, itong verse na ito na binanggit ni Apostol Pablo si Timothy, isang batang leader ng simbahan, at pinurin ang pananampalatayang kanyang minana mula sa kanyang lola na si Loida at sa kanyang ina na si Eunice. So sa NIV, sinabi ni Pablo, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Sa ASND naman, ito'y sinalin bilang naaalala ko ang tapat mong pananampalataya na una kong nakita sa iyong lola na si Loida at sa iyong ina na si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo rin ito. Ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamana ng pananampalataya sa ating pamilya. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, faith in Christ is the most valuable inheritance. So, yung pananampalataya kay Kristo ay ang pinakamahalagang pamana na maipapasa natin sa susunod na henerasyon. So, sa ating mga pamilya, madalas na iniisip natin ang material na yaman bilang pamana. Ngunit, higit pa rito, ang pananampalataya kay Kristo ay isang walang hanggang kayamanan. So, pinapaalala sa atin ng 2 Timothy chapter 1 verse 5 na ang tapat na pananampalataya, gaya ng ipinasa mula kay Loida papunta kay Eunice at pagkatapos kay Timoteo, ay isang pamana na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, second is the legacy of faith is a seed full of potential. So, yung pamana ng pananampalataya ay parang isang buto na puno ng potensyal na tumubo at magbunga. Kapag ipinasa natin ang ating pananampalataya sa susunod na henerasyon, itinatanim natin ang isang binhi na maaaring lumago at magdala ng maraming bunga sa hinaharap. So tulad ng kay Timothy, ang isang simpleng binhi ng pananampalataya na ipinasa mula sa kanyang lola at ina ay naging matibay na pundasyon ng kanyang ministeryo. So, last teaching is how we shape our family culture shapes the future. So, yung paraan ng paghubog natin sa kultura ng ating pamilya ay may malaking epekto sa hinaharap. Kung paano natin ipinapamuhay ang ating pananampalataya at kung paano natin ito ay pinapasa sa ating mga anak ay makakaapekto sa kanilang mga buhay at sa mga susunod pang henerasyon. So, ang kultura ng pananampalataya na ating nililikha sa ating tahanan ay maaaring isang malakas na impluwensya sa komunidad at sa mundo. So, dadako na tayo sa ating application, and our first application is live out of faith, live an inheritance. So, isabuhay ang iyong pananampalataya upang ipamana ito sa mga susunod na henerasyon. So, hindi sapat na ipang-aral lamang ang pananampalataya kasi ito ay dapat na makita sa ating mga kilos at desisyon araw-araw. So, sa pamamagitan ng buhay na nagpapakita ng tunay na pananampalataya, nag-iiwan tayo ng isang makabuluhang pamana na magpatuloy sa ating mga anak at apo. Second is disciple a child, influence a generation. So, ang pagtuturo ng pananampalataya sa isang bata ay nagkakaroon ng malalim na epekto sa buong henerasyon. So, kapag tinuturuan natin ang isang bata na maglahad sa pananampalataya, hindi lamang siya ang naaabot natin, kundi pati na rin ang kanyang mga anak at mga susunod pang henerasyon. So, ang pagiging disipulo sa ating mga anak o mga batang nasa ating pangangalaga ay isang makapangyarihang paraan upang baguhin ang kinabukasan.
So last application, shape the culture, build the future. So ang paghubog ng kultura or sa kultura ng pananampalataya sa ating pamilya ay pagtatayo ng isang matatag na pundasyon para sa hinaharap. So sa pamamagitan ng pagturo ng mga tamang prinsipyo, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagsasabuhay ng mga aral ng Bible, binibigyan natin ang ating mga anak ng mga kasangkapan upang harapin ang mundo ng may tapang at katatagan sa pananampalataya.